Okay, so sa ibang usapan naman, Carla, no? Siyempre, yung dito dahil sa makrisis ng klima, maraming mga buhay ang nawawala, yung mga kabuhayan din nasisira. Dahil sinasabi nga na itong climate change, ang pwedeng reason din dito dahil may human-induced activities na ginagawa. So, ibig sabihin, may dahilan din yung tao dito. Kaya kaugnay niyan, alam mo ba, na November 8, naganap yung pagtama ni Yolanda last year. 3 days after niyan, si Commissioner Yeb Sanyo ng Climate Change Commission ay nagsalita sa United Nations. At yung speech niya talagang napukaw yung atensyon ng maraming delegado doon. Actually, nabigyan pa siya ng standing ovation. Sinabi niya na yung tumama na bagyo sa Pilipinas, which is Super Typhoon Yolanda, merong connection yung mga tao doon. Yes. At syempre, alam mo ba, doon sa kaugnay nito, magkakaroon nga ng climate walk. O kaya ito yung tinatawag na Walk for the Climate mula Luneta hanggang Tacloban. Wow. At isasagawa ito, of course, sa pangunguna ni Commissioner Yeb Sanyo. Yan at iba pa pag-uusapan natin this morning. Jules, kaya naman ano pang hinihintay na natin? Okay, mapalad tayo mga boss. Dahil makakasama natin ngayon mula sa Climate Change Commission, walang iba kundi si Commissioner Yeb Sanyo. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, Jules, Carla, at sa ating mga boss. Okay, sir. So, yearly, pinag-uusapan natin na yung climate change, lumalala siya. So, ano na ba ang estado ngayon ng climate change, especially sa lugar ng Pilipinas? Nagkaroon kasi ng pinakahuling ulat ng mga scientists, itong Intergovernmental Panel on Climate Change, itong nakarang mga buwan. At pinakita nila ngayon na yung climate change ay lumalala talaga. No? At kung sinasabi nating kung gaano kasigurado mga medical doctors na ang paninigarilyo ay nakakakos ng lung cancer, ganun na kasigurado mga scientists na may kinalaman ng tao dito sa nangyayaring climate change. So, yung activities ng mga tao ang nagkakos ng climate change. At lumalala ito dahil yung mga nakikita natin mga super typhoons, yung mga forest fires ang nangyayari sa iba't ibang lugar, at yung pagtunaw ng yelo sa mga iba-ibang lugar ng mundo ay nangyayari na at mas mabilis kaysa doon sa inaasahan. Okay. Siguro, Carla, magandang ipa-explain natin kay sir para mapaliwanag sa mga boss natin in layman's term na, kunwari, paano yung isang individual tulad ko na makakaapekto para lalong lumala itong climate change sa mga daily activities ko? Gusto muna nating linawin na itong nakikita nating pagbabago ng klima ay resulta ng daang taon na industrialization. So, karamihan ng naibuga na dyan galing sa mga bansa na mayaman na ngayon, yung malalaking bansa. No? Kaya kaunti lang naidulot ng Pilipinas dyan. Ganun pa man, bawat isa sa atin may contribution dyan. Habang tayo, lalo na ang pangunahin yung paggamit natin ng energy, electricity, at yung ating paggamit ng mga sasakyan natin. Siyempre, pag sinusunog mo yung gas or yung diesel, pumupunta yan na nagkakaroon yan ng emissions, no? Yung naibubuga niya na pollution. Hindi lamang yung madumi na pollution, pero yung tinatawag natin na carbon dioxide yung nanggagaling dyan. Ganon din yung pagputol ng mga puno, no? At yung pagka yung basura natin, hindi natin inaayos, naghahalo-halo yan, nagproproduce siya ng methane, yung sumisingaw na gas. At lahat po ng ginagawa actually natin araw-araw, kung magiging maaksaya tayo, makakapagpalala pa ito ng climate change. Okay. Siguro ito naman, Commissioner Yeb, dahil ito talaga tumatak sa marami. Again, nagkaroon po kayo ng speech 2-3 days after the Yolanda at naging very emotional po kayo sa inyong speech. Sir, matanong ko lang, ano po ba yung, kumbaga yung dahilan, bakit po kayo naging emotional that time? Ano po ba yung gusto nyo ipahiwatig o kaya, kumbaga yung message nyo to all the people, misalo na nagkaroon po ng standing ovation sa inyong speech? Kung mapapanood ninyo po yung video nito, na hindi ko akalaing kumalat dahil usually wala namang nanonood nito mga conferences namin sa climate change. Sinusubukan kong hindi umiyak. Pero kaya naging very emotional para sa akin yon, Carla, Jules, dahil unang-una nandun yung kapatid ko, no, sa Tacloban nung tumama yung Yolanda. Itong Leyte home province ng aking ama. Okay. At marami kaming kamag-anak doon. Bukod pa dyan, syempre, alam natin na itong bagyo na ito na napakalakas, the strongest in the history of humanity, no, na naglandfall sa buong history natin. No. Kaya naiuugnay na ito sa climate change dahil malinaw din naman yung science na pagka umiinit ang mundo, mas lumalakas yung mga bagyo. At alam natin na kulang yung aksyon na ginagawa ng iba-ibang bansa, lalo na yung malalaking bansa, tungkol dito. Yes. Kaya nakakaiyak talaga. At nung
tumayo yung buong plenary hall doon sa UN conference on climate change, lalo akong naiyak. Ayun nga, kasi last year, nung estudyante ba ako, Carla, yung pinag-usapan din yan sa university kasi talagang at least nag-step up yung Pilipinas, naging symbolic yung speech ni Commissioner dun sa climate talks na yun. So sir, nabanggit niyo po, no, before we go to the walk for the climate, magandang ma-establish din natin na, nabanggit niyo kanina sir na matagal na taon na rin yung naging patong-patong kaya lumalala yung climate change and because of the industrialized countries, yung mga superpower countries na ngayon. In what way po kaya natin mahihikayat sila na yung pagtayo siguro nila para palakpakan yung speech na mag-turn into action po yun na sumusuporta sila na bawasan yung carbon emissions nila? Ako, napakaraming pong kailangan gawin. Pero nakikita kasi natin, napaka-technical nitong diskusyon na ito. No? Kakaunting tao nga nakakaunawa nito eh. At bukod sa technical, highly political kasi ang sinasaalang-alang ng mga malalaking bansa, yung interest lang nila. Yes. Kaya kailangan natin itong i-translate sa isang, i-translate ito doon sa mas makakaantig sa puso ng mga tao. Dahil ito is isang moral issue to bukod sa political tsaka technical na usapan. No? So kung moral issue kasi siya, yung individual na, yung anong magagawa ng bawat isa sa atin. No? So kung yun yung magiging takbo ng usapan, tingin natin may pag-asang mabago natin yung pagtugon ng mga malalaking bansa tungkol dito. Okay. So ito na, siguro last na siguro. Before we talk about the walk for climate, sir, in what ways po ba natin makikita na yung effects nitong climate change, tulad na lang nung pagtunaw ng mga yelo, nagtumataas is sea level rise, paano po nagiging effect yun, yung pagkakadugtong-dugtong ng mga events na yun? Well, ang planeta kasi natin interdependent. Sinabi nga nila sa awit nga ni Joey Ayala, di ba? Lahat ng bagay magkakaugnay. Walang bagay na hindi magkaugnay sa planeta natin. Yung nangyayari dito, maapektuhan sa kabila. No? So, pag natunaw yung yelo, siyempre, saan pupunta yan? Sa dagat. Pag uminit yung dagat, alam din natin na ang tubig, pag ininit mo, nag-expand. So, tumataas yung sea level. At nadidisrupt yung buong global system na yan, yung balance. Kaya nagkakaleche-leche yung ating klima. At yung mga bagyo, lalong lumalakas. At kung wala namang bagyo, matitindi yung mga droughts. Okay. Ayan. So siguro, no, Jules, meron pang follow-up? Okay na yan. Okay na. So siguro pag-usapan na natin itong mangyayari na walk for the climate mula Luneta hanggang Tacloban. Wow. So siguro, sir, kwentuhan nyo kami about this. Itong magaganap from this day, I believe this is 40 days. Sama po ba? Yes, mga 40 days itong mangyayaring paglalakbay na ito. Yung Climate Walk, no, yun yung kanyang short name, Climate Walk, ay mangyayari, magsisimula sa Thursday, October 2. Medyo mahalaga itong araw na October 2 kasi itong International Day for Non-Violence. Ibig sabihin, ililulunsad dito sa araw kung kailan na pinaninindigan ng mga tao na dapat maging mas mapayapa yung ating daigdig. At ito'y tutulak papunta ng ground zero. So mula kilometer zero sa Luneta, papunta ng ground zero ng Yolanda, hine-expect na dumating ito ng Tacloban ng November 8, yung unang taong anibersaryo ng Yolanda. Okay. So, within the 40 days, sir, ano yung mga activities na ine-expect natin? Tsaka yung mga pwedeng daluhan siguro ng mga kababayan natin? Tama, no? Siyempre, matagal-tagal tong lakad na ito. At yung mga gustong makilahok dito, araw-araw ititigil itong paglalakad. So, yung paglalakad ay nangyayari lamang sa early morning, mga 5 to 10 a.m. Okay. Dahil yan yung pinakamagandang oras ng araw para maglakad, hindi pa masyadong mainit. At pagtigil, mula noon time hanggang late afternoon, in fact hanggang gabi, meron tinatawag na climate fair dun sa bawat hihintuan. Yung mga detalye po ay matatagpuan sa website nitong Climate Walk, which is Climate Walk Now, kasi kailangan na ngayon na, climatewalknow.com. At may Facebook page din siya na Climate Walk. Hanapin na lang po nila. At nandun yung detalye, yung schedule, kung saan darating itong mga naglalakad sa mga bayan mula Metro Manila at tatahak po ito ng Laguna, Batangas, Quezon, sa Kabikulan, tapos Samar hanggang umabot ng Leyte. At in fact, didiretso pa ito hanggang Cebu.
dun sa mga dinaanan ng Bagyong Yolanda. Okay. Okay, sir. So, ito po, Manila to Tacloban, Luneta to Tacloban, Jules, medyo malayo-layo ito. Sir, matanong ko lang po, ano po ba yung goal natin, yung objective natin for this Walk for Climate? Ang gusto natin bigyan din na itong walk for the climate or yung climate walk ay hindi lang nangyayari sa Pilipinas. Dahil yung climate walk ay nangyayari sa buong mundo. Habang naglalakad po ang mga Pilipino at in fact may mga manggaling sa ibang bansang sasama rin, dito sa Manila to Tacloban, may mga nagso-solidarity climate walk sa iba't ibang major cities around the world. So isang malawakang kilusan ito sa buong mundo. Dahil ang panawagan dito ay magkaroon ng urgent, concrete, ambitious at sincere na actions ng mga industrialized countries para sugpuin na at lutasin ang climate change. Dahil nasa kamay ng tao yung solusyon dito. At nasa kamay ng malalaking bansa yung pinaka-importanting mga hakbang upang matigil ang climate change. Yun yung panawagan, yun yung pangunahing panawagan. That's the primary objective ng climate walk. Pero meron din tayong domestic objective. Siyempre, habang naglalakad yung mga tao, dadaan yan sa iba-ibang barangay, mga cities and towns, mga probinsya, at magkakaroon ng interaction at ng pag-spread ng awareness tungkol sa importansya ng climate change at doon sa pagiging handa sa mga disasters. Kasi importante po na wag na nating payagang maulit yung nangyari ng Bagyong Yolanda. At maaari pong, kaya po nating ma-prevent yung ganong mga losses and damages. So sir, more on educational discussions yung gagawin nyo sa kada stop ninyo? Marami tayong educational discussions pero very creative ito dahil tinutulungan tayo ng maraming grupo katulad ng Dakila, which is an artist collective. At magkakaroon ng mga concerts, mga art festivals at music festivals dyan habang ikino-communicate natin yung climate change. Kaya magiging masaya po ito na paglalakbay at maraming mangyayari na iba't ibang creative na activities. Kasi alam mo, Carla, yung isa sa pinakahamon talaga, lalo na sa mga climate advocates, na kung paano nila ipaparating sa isang ordinaryong tao na issue itong climate change. So talagang, yun nga, maganda na maraming mga grupo, sir, yung tumutulong no, na para maintindihan na lahat ng mga sektor kung gaano kahalaga to. Actually, Jules, Carla, hindi lang to one way. Habang naglalakbay tayo, tinitingnan din natin yung mga storya ng mga ordinaryo na tao, kung paano sila naapektuhan at kung ano yung mga kanilang mga hopes, no, yung aspirations nila sa buhay at kung paano itong naapektuhan ng mga disasters. Kasi iba-iba yung location. So most likely iba-iba rin yung mga pinagdadaanan nila sa kada lugar nila. Yes, napakaganda. Pero siguro sir, tama, sabi mo nga, no, para katulad ko na actually wala talaga, hindi ko alam kung ano ba yung effect talaga nito sa mga tao. Sino-sino po ba yung mga pwedeng dumalo sa inyong Walk for Climate? Ito pong climate walk or Walk for the Climate ay open, no, bukas sa lahat ng tao. Kahit na anong edad, kahit na anong fitness level. In fact, gusto nga natin maglakad ang mga tao para maging healthy at yan yung ating, pwede pong sumali kahit sino. May mga nagtatanong nga sa amin kung pwede bang kalahating araw lang maglakad. Pwede po, kahit 1 oras lang bilang pakikiisa. Dahil marami po sa buong mundo ang nakatingin dito at makikisa sa atin. Yun po, kahit po sinong gustong sumama ay pwedeng sumama. Bisitahin lamang po yung mga detalye na sa climatewalknow.com. Okay. Siguro sir, sa pagtatapos natin, before niyo po bigay yung mensahe niyo po sa mga kababayan natin, siguro last question na lang. Sir, in less than 2 years, election na naman. So, gaano kahalaga na maging agenda itong climate change? Of course, towards climate justice na maging seryosong plataforma ng mga susunod na pinuno natin. Alam niyo po, ang lagi nating sinasabi ay yung window of opportunity, yung para lutasin to o para ihanda yung ating mga kababayan sa climate change, napakaliit. Hindi natin pwedeng hintayin yung susunod na generation ng leaders. Kasi kailangan ilatag na ngayon yung mga paghahanda at yung mga plano, mga programa. Halimbawa, kailangan na natin ng maayos na pagpaplano sa mga communities natin para hindi nasa peligro yung mga kababayan natin. Kailangan maging inclusive ang development. Hindi po yan biro na gawin. So, kailangan po maging agenda ito. Climate change is the defining issue of our generation. At hindi na to kayang hintayin na isolve ng next generation. Napakagandang mensahe niyan, Jules. At ako, natuwa ako sa ating discussion ngayon. Marami akong natutunan. And sana, again, marami pong makiisa dito sa Walk for the Climate. Yes. So yan, sa lahat ng mga boss natin,
intindihan na natin itong issue to dahil hindi lang tayo yung makakaranas nito. Yung susunod na henerasyon, ano na lang yung magiging mundo nila. Di ba? Okay, so maraming salamat po. Mga boss, nakasama muli natin mula sa Climate Change Commission. Walang iba kundi si Commissioner Yeb Sanyo. Thank you so much. Thank you, Carla. Thank you.